Hey guys, what's up? My name is Shelby today, di ka? Pag-usapan natin itong pagbasura ng kaso kay VP Sara, no? Kung maalala nyo, about 2 months ago, kinasuhan ng QCPD si VP Sara sa mga walang kakwenta-kwentang kaso. Ang tanong, kakasuhan din kaya sila ni VP Sara? So, ito na nga mga ma'am sir, no? Maalala nyo, yan, palakay natin. About 2 months ago, nakalagay dito sa post ni philippinesstar.com. VP Sara Security, kinasuhan ng QCPD. Tama ba? Ayun. Ito ay sinulat ng isang Doris Borja, no, last November 28, 2024. Okay? Sabi dito, pinangunahan ni QCPD Acting Director Police Colonel Melesio Buslig kasama sina QCPD Medical and Dental Chief Lieutenant Colonel Van Jason Villamor sa pagsasampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte at ang kanyang security sa Quezon City Prosecutor's Office. Now, ayon nga dito, kinasuhan ng direct assault, disobedience, and grave coercion ng QCPD si Vice President Sara Duterte at Chief Security nito na si Army Colonel Raymond Dante La Chica sa QC. Quezon City Prosecutor's Office kasunod na naganap ang insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong Sabado. Dito makikita mo kung gaano kalaki yung difference ng pagkakaintindi ng isang pulis at ng isang abogado. So basically, nung nangyari yung mga kaganapan, no, sa pagta-transfer lang kay Attorney Zuleika, alam na alam. Sabi nga ni VP Sara, abogado ako eh. Alam ko kung ano yung legal at hindi legal, di ba? Oh. Kaya siguro nung sinampa ng kaso si VP Sara, nagtatawa na lang siya. Kahapon ay personal na nagtungo sa Fiscal's Office si QCPD Director Police Colonel Buslig Jr. kasama si Lieutenant Colonel Villamor, hepe ng QCPD Medical and Dental Unit at ibang pulis upang ihain ang reklamo laban kay Duterte na umano'y nagbantang manakit sa kanila. Imagine niyo Imagine niyo talaga, babae sasaktan ng lalaki. 'Di ba? Ito nga guys yung ano no, going back, bakit nga daw ang babae may vowsy, bakit daw ang lalaki wala? Ano ang rason ng mga framers about dyan? Simple lang. Mas may lakas ang lalaki kumpara sa babae. Tapos, ang sasabihin ng mga pulis na to, nagbantang manakit sa kanila. Si Vice President Sara Duterte, isang babae. Sila, puro lalaki. Sinong tanga ngayon ang maniniwala sa mga ulol na to? Diba? Magbabase tayo dito sa write-up Nag-ukad ang kaso sa komprontasyon ni Duterte at ng mga pulis nang ilipat sa St. Luke's, no? Mula VMMC ang Chief of Staff ng Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Isinugod si Lopez, yada. Nakita sa video ang pagsita at pagduduro ni Duterte sa mga pulis na nooy itinalaga para sa kanilang seguridad. Talaga ba? Seguridad ba talaga? Pagduduro? Marami naman tayong nakitang nagkalat na video. Wala naman tayong nakitang pagduduro. Agad din namang ibinalik si Lopez sa VMMC na dumanas ng acute stress disorder. Sabi naman ni Villamor na hindi nila inakala na gagawin sa kanila iyon ng Vice President dahil tumutupad lamang sila sa mga tang-ina mga iyakin. Bukod kina Duterte at La Chica, ilan ding John Doe at Jane Doe din ang kinasuhan. Nakakatawa, no? Kinasuhan nila yung mga tao na inaalalayan lang din si VP Sara Duterte at that time.
At kitang-kita naman po natin, no, kung paano yung ginawa ng mga pulis. Naalala niyo nga, gusto mo pang sara ng pinto si VP Sara nung time na yon, nung isang pulis. Oh, between dito sa mga nagrereklamo at saka dun sa gustong isara yung pinto ng ambulansya, sino ngayon ang mas may makikita kang capacity na manakit? Si VP Sara o yung mga pulis na naandun? Kaya lang, yung pag-iyak-iyak nila, walang napuntahan. Bakit? Kasi sabi rito, QC prosecutors junk assault disobedience rap versus VP Sara. Alam mo, gustong-gusto ko rin itong mga online medias natin, ano, gustong-gusto ko rin yung mga sistema nila. Alam niyo kung bakit? Gaya nitong picture na 'to, 'di ba? Kansas City prosecutor have dismissed the complaint for direct assault, disobedience, and grave coercion filed against VP Sara and others in November 2024. In a 13-page resolution, the Quezon City Office City Prosecutor recommended the dismissal of the complaint against Duterte. No, VP Sara, SPG Chief Head or Colonel Raimundo Dante La Chica and others for failure to sustain findings of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Umiyak lang po ang mga taga-QCPD na sila daw po ay gustong saktan ni VP Sara. At the same time, no, siguro nung fina-file nila tong kasong 'to, no, itong complaint na 'to, nagtatawa na lang si VP Sara sa inyo. Dahil alam na alam niyang hindi niyo kayang tindigan 'yan at wala kayong kayang i-prove na meron siyang capacity saktan kayo. Even if to abuse her power as the Vice President. 'Di ba? May masabi lang na akala mo matatakot ang mga tao. This only proves one thing, guys, no? Just in case hindi niyo nare-realize. Babalikan ko yung sinabi ni Secretary Jing Paras nung time na nakausap namin siya online, no, on air, ni Mang Temyong. Kahit sino naman pwede mag-file ng kaso eh, kung gugustuhin ninyo eh. Anytime, anywhere. That's one thing. But to prove that this person or the person that you're accusing, talagang ginawa niya. Talagang may intention na gawin niya. Na i-violate ka niya for whatever crime, no, na ginawa niyan. Filing is one thing, but proving it is another. Yun yung G's nung sinabi ni Secretary Jing Paras. The same goes with this. Kahit kasuhan nila ng patong-patong si VP Sara, kung di nila kayang patunayan yan. At the end of the day, sa kangkungan at basura din at iiyak pa rin tuloy-tuloy ang mga taga-QCPD. Now, my question is, will the camp of VP Sara file a complaint against these police officers? Doon ako mas interesado sa totoo lang. Sabi pa dito, the alleged commission of direct assault, disobedience to authority and grave coercion is not supported by evidence. Mga pulis yan mga pulis na inaasahan natin na naiintindihan ang elements of the crime. Tapos ito lang sasabihin ng prosecutor. Not supported by evidence. Di ba nakakatawa? Ngayon nga, yung isang tanong natin, alam nyo ba ang trabaho ninyo? Alam nyo ba kung when nagko-commit ng isang crime ang isang tao? This begs to question me their knowledge when it comes to, halimbawa meron silang hinuhuli, lalo na yung mga warrantless arrest, yung mga caught in the act, kumbaga. Alam nyo ba yung elements ng crime? Kung gagawa kayo ng mga actions like that, paano nyo masasabi na itong taong to inassault kayo, kung itong taong to ganito o ganyan or ganyan, blah blah blah, whatever.
Hindi ko naman ine-expect na kabisado yung elements of every crime, no? At least you know the basics. Pero itong simple lang na final nyo against kay VP Sara, hindi nyo pa natindigan. Oh, ang sabi ng prosecutor sa inyo, not supported by evidence. Pero, you have the audacity to file the case against VP Sara et al. Oh, ito yung naging decision ng ng city prosecutor. Ang sabi dito sa sa baba, whereof, in light of the foregoing consideration, the complaint for violation of Article 148, Article 151, and Article 286 of all the revised penal code against respondent Vice President Sara Duterte Zimmerman Carpio and Colonel Raimundo Dante Petina is recommended to be dismissed for failure to sustain the finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. However, the complaint against the John Does and Jane Does is recommended to be dismissed without prejudice to be refiling once their identities were are ascertained. Ngayon, ang tanong nga ang pinakamagandang tanong ko dito, sila VP Sara kaya magka-counter. Ngayon naman, sa performance ng duty nitong mga pulis na to. Kasi if they become guilty, found guilty, ano naman kaya ang mangyayari sa kanila? Pwede naman mag-file sila VP Sara administrative case muna, and then pwede rin naman criminal. Pwede rin mag-file ng civil action si Attorney Zuleika. Ang lang kasi dyan guys, ang pwede lang mag-file ng kaso, yung mga taong directly hindi involved, directly na magbe-benefit sa kaso or directly na sila yung na-violate. Hindi naman pwedeng kung sino-sino lang yung pwedeng mag-file, 'di ba? So, ano magiging effect nito? Na yung mga ikinakaso nyo kay VP Sara, even if yung mga sinasabi nyo kakasuhan siya sa NBI, saan babagsak yan? Sige nga. At least alam natin na fair and square at meron pang rule of law ang Office of the Prosecution na under ng DOJ, which is nasa pamumuno walang iba kung hindi si Remulla, si Secretary Remulla. Basahin nga natin tong comment section, 28 lang naman Kahit baligtarin nyo ang kawalangyaan nyo, alam ng taong bayan ng mga pinagagawa yung timbangag. Sabi ni Roland, very good. Ito yung ngayon yung counter cases ngayon. Sila ngayon ang totoong dismissing service. Yun nga Diba? Yun nga yung gusto nating Sabi ni Makauyag DS, isn't it that the Vice President also has an authority much higher than the police lieutenant because disobedience to authority ang kaso? Well, depende yan Pero kasi, ang mga policeman naman natin, law enforcer sila. Si VP Sara, wala naman naka-mandate sa kanya na pwede siya manghuli ng tao. Gaya nito. Magkaiba kasi ang ng authority natin So, depende kung saan at kung anong part mo i-invoke yung higher authority mo, like between VP Sara at saka dito sa mga kapulisan. Sabi ni Tita ni Pumuseno, natawa naman ako dito, di kaya nababaka sakali ang buting doktor na tumawag siya kung ma-headline siya na inasulto ni VP o alam niyang hindi naman siya inasulto or threatened para mapalitan. Napilitan siya mag-file ng kaso dahil utos ng nakakataas. Pwede. Sabi ni Esther Hiso, mga kabaro niya, hindi din pumanig sa kasinungalingan niya.
Good job sa totoong pangyayari. Lalo tayo wag nang gagawa dahil mas lalong dadami. Yan sila pag... Well, here's the thing. Hindi naman nila kabaro ang DOJ eh. Ang DOJ, when it comes to law enforcement, ang nasa ilalim nila NBI, excuse me. Pagdating naman sa DILG and PNP, ganun po yun. So ano kaya magiging effect nito? File kayo ng file ng kaso sa mga Duterte. Si Franz Castro, dinismiss din yung kinaso sa kanya. Balita ko nga, itong si PRRD I read it somewhere. Itong si PRRD, ang naging result di umano ng kanyang bar exam sa criminal law is 91. Criminal law is his favorite subject. So he knows very well. Kung ang tatay mo, ganyan ang grado sa crim law, huwag ka nang magulat kung ang anak, marami ring alam pagdating sa mga ganyang bagay, di ba? So, iyak na lang tayo ulit. Oh. Ano na i-expect natin sa ano na i-expect natin dyan sa mga impeachment na yan? Mababasura din ba? Gaya kung paano nabasura to? Hindi magkaka-interes ang kahit sinong senador na ilagay sa alanganin ng kanilang political career. I really don't think so. Nakita naman nila ang reaksyon ng INC. Kung mahal nila ang kanilang political career, kung importante sa kanila ang political survival nila, hindi sila gagawa ng kahit anong hakbang para masira yan, including sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Tagaan niyo yan sa bato.